Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1166. Ang pumatay. Ang ekspresyon sa mukha ni Chen Xian ay lubhang nagbago nang marinig ang mga siksik na salita ni Xiaoyan na puno ng layuning pumatay. Hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti habang ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay pumutok sa lahat ng direksyon sa sandaling ito. Pagkatapos nito, lahat ng iyon ay nagsama-sama sa kanyang kanang palad. Ang mayaman, nagniningas na pula na si Dao Qi ay nagtipon sa kanang kamay ni Chen Xian, na naging sanhi ng kanyang buong braso na nagmistulang isang nasusunog pulang uling. Ang isang nakakatakot na pulang apoy na si Dao Qi ay mabilis na inipon sa kanyang palad, lumilitaw na parang isang kakaibang talam ng apoy. Mysterious Fireblade. Isang bangis din ang bomb-alot sa mukha ni Chen Xian sa sandaling ito. Nanginginig ang kanyang kamay, at nabuo ito sa hugis ng isang talam. Pagkatapos nito, walang awa itong tinadtad sa ulo ni Xiaoyan. Gamit ang pagwagayway ng kanyang kamay, gumalaw din ang fire knife na nabuo ng mainit, pulang apoy na Dao Qi. Kasabay nito, ang isang nakakapasong mainit, matalim na hangin ay pamunit ng isang madilim na itim na bitek sa kalawakan mismo. Anuman ang kaso, si Chen Xian ay isa ring eksperto na may lakas na katulad ni Xiaoyan. Ang pag-atake na ito ay pinakawalan sa panahon ng kanyang buong paghihiganti ay medyo malakas. Ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan ay naging masiksik sa mukha ng mabangis at marahas na pagganti ni Chen Xian. Kumulat ang kamay ni Xiaoyan sa hugis claw habang ang isang jade green na apoy ay lumabas. Agad itong nag-transform sa isang flame glove na nakabalot sa mga kamay ni Xiaoyan. Wala ni katiting na ripple ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan matapos ang apoy ay pinagsama-sama sa isang fire glove. Pagkatapos nito, walang awa siyang sumuntok. Ang suntok na ito ay malakas na bumangga sa fireblade ni Chen Xian sa harap ng maraming tingin. Bang! Nagbanggaan ang kamao at palad habang tinatangay ng hanging mataas ang temperatura sa sandaling ito. Ang ilan sa mga malalaking bato ay nagsimulang mag-crack, at ang ilan ay sumabog pa sa hindi mabilang na bilang ng mga pira-pirasong bato ng may putok. Ang banggaan ng kamao at palad ay naging sanhi ng mabilis na pamumutla ng ekspresyon ni Chen Xian. Sa kabilang banda, nanatiling pareho ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi ito nagbago kahit kaunti habang kinakaharap ang mabangis na pagganti ni Chen Xian. Mawala. Ang malakas na hangin sa fireblade ay mabilis na hangina pagkatapos makipag-ugnayan sa glazed lotus heart flame. Ilang sandali pa, nagpakita ito ng mga senyales ng pagbagsak. Isang lamig ang bomb-alot sa maitim na mga mata ni Xiaoyan sa sandaling ito. Kasabay nito, isang malamig na sigaw ang sumabog mula sa dulo ng kanyang dila na parang kulog sa maaliwalas na kalangitan. Ang sigaw na ito ay kumalat na parang alon. Kasabay ng sigaw na ito ay dumating ang isang maringal na puwersa na naging sanhi ng pagkatakot ni Chen Xian. Grog. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa palad ni Xiaoyan na parang tubig baha. Ang mga depensa ng Dao Qi sa loob ng katawan ni Chen Xian ay bumagsak sa ilalim ng puwersang ito. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig na may tunog na grog. Isang malinaw na tunog ng pagdurog ng buto ang agad na lumabas mula sa kanang kamay ni Chen Xian nang lumabas ang sariwang dugo. Ang kanyang katawan ay lumipad paatras at malakas na nabasag sa isang napakalaking bato sa bundok, na yumanig sa bato hanggang sa nabuo ang maraming maliliit na bitek. Ilang sandali pa, sa wakas ay umalangaw-ngaw ang isang crack at ang napakalaking bato ay nagkawatak-watek. Nabasag ng alikabok ang loob nito dahil sa nakatagong puwersa. Bumagsak ang katawan ni Chen Xian sa alikabok ng higanteng bato. Patuloy ang pagkibot ng kanyang katawan. Maliwanag, ang pag-atake ni Xiaoyan ay malubhang nasugatan siya. Si Xiaoyan, na gumamit ng unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change, ay maaaring lumaban sa 7 o kahit 8-star elite na si Dao Zhang. Gayunpaman, magiging medyo mahirap para sa kanya na makitungo sa isang 9-star Dao Zhang. Ang dahilan kung bakit ang matandang lalaki na may apelyidong Bai ay pinilit na pabalaykan ni Xiaoyan sa isang hampas ay halos dahil sa sariling lakas ni Xiaoyan. Pagkatapos ng palitan kanina, alam ni Xiaoyan na ang matandang may apelyidong Bai ay naka-advance pa lang sa ika-9 na bituin. Kung hindi, imposibleng napabalik siya sa isang ruler strike lang.
Kahit na ginamit ni Xiaoyan ang unang pagbabago ng Skyfire 3 Mysterious Change, imposible pa rin para sa kanya na masaktan ang isang 9-star Dao Zhang. Sa kasamaang palad, hindi pa naabot ni Chen Xian ang antas na ito. Ang lakas na ipinagmamalaki niya ay hindi man lang banggitin sa mga mata ni Xiaoyan. Maraming mga tingin sa burol ang tumingin kay Chen Xian, na mukhang sobrang miserable matapos bumagsak sa tumpok ng alikabok. Lahat sila ay tahimik na nakasubo ng laway. Nabaling ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan na may karagdagang takot. Ang masasamang pag-atake ni Xiaoyan ay nakakatakot sa kanila. Huminto rin ang mga tingin ni na Songqing at Cao Ying sa mukhang miserableng si Chen Xian. Magkaiba ang ekspresyon ng dalawa. Malungkot ang ekspresyon ni Songqing. Nagkaroon siya ng kaunting pakikipagkaibigan kay Chen Xian. Ang pampublikong pagtrato ni Xiaoyan kay Chen Xian ay natural na naging sanhi ng hitsura ng kanyang mukha na medyo pangit. Ang bruhang iyon, si Cao Ying, ay tila interesado sa ganitong uri ng away ng mga lalaki. Ang kanyang nakakaakit na mga mata ay lumukso sa pananabik. Sa hitsura nito, parang gusto niyang mag-charge ang dalawa at lumaban hanggang kamatayan. Brat, sumobra ka na. Sa sandaling ito, ang matandang iyon na may apelyidong Bai, na inalog-alog ni Xiaoyan hanggang sa maging matamlay ang kanyang aura, sa wakas ay nakabawi ng kanyang lakas. Tiningnan niya ang malubhang na sugatan na si Chen Xian, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa galit na galit, ang kanyang katawan ay nag-transform sa kidlat habang siya ay sumugod patungo kay Xiaoyan na may malakas na hangin na puno ng pagpatay na layunin. Bahagyang kumunot ang kilay ni Xiaoyan nang makita niyang umatake ang matandang iyon na may apelyidong Bai. Sinulyapan niya si Chen Xian, na nakatitig sa kanya nang may masamang mga mata mula sa tumpok ng alikabok. Kaagad, nagpakawala ng malamig na ngiti si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan, at muli siyang sumugod kay Chen Xian. Sa hitsura nito, tila pinaplano niyang bigyan ng huling suntok ang malubhang na sugatan na si Chen Xian. Kakagalaw lang ng katawan ni Xiaoyan nang mapansin ng maraming tao ang kanyang intensyon. Napakaraming mga inaasahan ng mga tao ang nagbago. Hindi nila inaasahan na tatangkain ni Xiaoyan na patayin ang junior sect leader ng Profound Zuan sect sa lugar na ito. Brat, ang lakas ng loob mo. Ang mga kilos ni Xiaoyan ay natuklasan din ng matandang iyon na may apelyidong Bai, at siya ay humabol. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya narinig ang alulong. Balak na niyang patayin si Chen Xian. Ang taong ito ay maghihiganti para sa lahat ng mga karaingan. Noon, nagkaroon lang sila ng maliit na salungatan sa Alchemist Trade Fair, ngunit ang taong ito ay umalis at nag-imbestiga kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, ibinente niya ang impormasyong ito sa mga miyembro ng Hall of Souls, na nagresulta sa muntik ng mapatay si Xiaoyan. Kung hindi biglang nakialam si Zuan Kongzi noong gabing iyon, malamang na walang ibang pagpipilian si Xiaoyan kundi gamitin ang Extermination Fire Lotus. Ang mga elite na eksperto sa Dao Zun ay napakalakas pa rin sa kanyang kasalukuyang buhay. Bago niya pinuhin ang ikatlong uri ng Heavenly Flame, naunawaan ni Xiaoyan na wala siyang maraming diskarte sa pakikipaglaban na maaari niyang gamitin laban sa isang piling Dao Zun. Pagkatapos ng lahat, ang agwat ng lakas sa pagitan ng mga klase ay talagang napakalaki. Si Chen Xian ang naging dahilan ng muntik nang mawalan ng buhay si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay natural na hindi isang bagay na basta na lamang binitawan ni Xiaoyan na may kasamang ngiti. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Xiaoyan ay isang taong maghihiganti sa lahat ng mga hinaing na kanyang dinanas. Anumang pabor ay dapat ibalik, at anumang puot ay dapat bayaran. Ang kasamaan sa mga mata ni Chen Xian ay agad na napalitan ng gulat nang makita niyang sumugod si Xiaoyan sa kanya na may layuning pumatay. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi man lang siya makakapagtagal ng isang palitan laban kay Xiaoyan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay kailangan lamang na malumanay na igalaw ang kanyang daliri at ito ay sapat na upang siya, ang junior sect leader ng Profound Zuan sect, ay mawalan ng buhay dito. Xiaoyan, kung maglakas loob kang patayin ako, tiyak na hindi ka pababayaan ng Profound Zuan sect. Hindi gaanong naabala si Chen Xian sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan habang ang kanyang boses ay sumisigaw. Ganap na hindi pinansin ni Xiaoyan ang kanyang matalas na sigaw.
Hindi niya kailanman iisiping walang muwang na si Chen Xian ay magpapasalamat sa kanya kung pakakawalan niya si Chen Xian ngayon. Kung hahayaan ng isang tao ang isang mabangis na lobo, makakahanap pa rin ito ng mga pagkakataon upang kagatin ang sarili. Marami nang nakita si Xiaoyan sa kanyang mga taon ng karanasan. Natural na hindi siya magpipigil sa sandaling ito. Agad na lalong namutla ang mukha ni Chen Xian nang makita niyang binaliwala ni Xiaoyan ang kanyang banta. Sa wakas ay bumalot sa kanyang puso ang panghihinayang sa sandaling ito. Kung alam niya na ang taong ito ay napakalupit, hindi niya sana siya sinaktan noon. Walang silbi ang panghihinayang sa sandaling ito dahil si Xiaoyan, na sinamahan ng isang nakamamatay na aura, ay kumislap at lumitaw sa itaas ng ulo ni Chen Xian sa sandaling ito. Ang kanyang maitim na mga mata ay nagsiwalat ng mga bakas ng matinding lamig na naging sanhi ng panlalamig ng isa. Ang malaki at itim na ruler sa kanyang kamay ay nababalot ng mainit na apoy. Ang kalawakan mismo ay naging pangit saan man dumaan ang itim na pinuno. Kapag ikaw ay muling nagkatawang tao sa iyong susunod na buhay, dapat mong isipin ang mga kahihinatnan ng anumang masamang pag-iisip. Isang mabangis na ekspresyon ang sumilay sa gilid ng bibig ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang takot sa mukha ni Chen Xian. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay hindi nag-atubili habang dala nito ang nakakabinging tunog ng lumaragas ang hangin at marahas na hinampas patungo sa ulo ni Chen Xian ng malakas. Ang pag-atake ni Xiaoyan ay ganap na walang awa. Maliwanag, sinadya niyang kitilin ang buhay ni Chen Xian gamit ang ruler strike na ito. Tumingin si Chen Xian sa Jade Green Fire Ruler na nagmagnify sa kanyang mga mata. Wala nang kulay ang mukha niya. Tumigil ka. Isang sigaw ang biglang sumabog sa tabi ng tainga ni Xiaoyan na parang kulog habang ang mabigat na pinuno ay inindayog. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig ang sigaw na ito. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya itong hindi pinansin. Sa halip, ang bilis ng pagbagsak ng kanyang heavy ruler ay tumaas. Mysterious Mudfire Shield. Ang taong sumigaw kanina ay tila alam din na walang silbi ang mga salita laban kay Xiaoyan. Kaya naman, hindi niya napigilan ang pakikialam pagkatapos sumigaw. Ang lupa sa harap ni Chen Xian ay biglang nanginig sa sandaling ito. Kaagad, isang putok ang tumunog at ang lupa ay lumundag na parang tubig sa isang baha. Ang nakakagulat ay ang lupa ay nahaluan ng malalim na dilaw na apoy. Umalon ang lupa at agad na bumuo ng napakatigas na kalasag sa harap ni Chen Xian. Isang kakaiba, malalim na dilaw na apoy ang nananatili sa kalasag. Bang! Nabuo pa lang ang kalasag ng lupa nang biglang bumagsak ang mabigat na pinuno. Malakas itong dam-apo sa kalasag. Isang mahina at malalim na pagsabog ang biglang tumunog. Nakikita ng isa ang kalasag ng lupa na marahas na umuuga nang bumagsak ang mabigat na pinuno. Buhangin ang buhangin sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang kalasag ng lupa na ito ay nagpabagal sa pag-atake ni Xiaoyan. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang bahagyang katamarin ng kanyang mabigat na ruler nang tumagos ito sa kalasag ng lupa. Alam niya na ang sinumang namagitan ay hindi naglalayong hadlangan ang kanyang pag-atake, ngunit nagpaplanong bumili ng ilang mahalagang oras para sa matandang iyon na may apelyidong Bai. Ito ay tulad ng inaasahan ni Xiaoyan. Habang bumabagal ang kanyang pinuno, isang maringal na Daochi ang sumugod sa kanyang likuran sa isang iglap. Bukod dito, nakatutok ito sa likod ng kanyang puso. Maliwanag, kung talagang ipinipilit niyang patayin si Chen Xian, tiyak na kikitil ng buhay ang nasa likod niya. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Biglang nanginig ang nalaglag niyang ruler. Isang nakatagong puwersa ang biglang tumagos sa kalasag ng lupa at malakas na tumama sa ibabang tiyan ni Chen Xian. Naninigas ang katawan ni Chen Xian nang tumama ang nakatagong puwersang ito sa kanyang ibabang tiyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1167. Pag-alis. Si Xiaoyan ay walang oras upang suriin kung ang nakatagong puwersa ang nagdulot kay Chen Xian. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay bumalik paatras sa isang marahas na paraan. Agad itong bumangga sa malawak, malakas na hangin ng palad ng matandang si Bai, na galit na sumusulpot. Bang! Ang mabigat na ruler ay bumangga sa hangin ng palad, at isang muffled sound ay agad na lumitaw.
Ang mabangis na hangin ay humampas na parang bagyo. Idiniin ng mga daliri ni Xiaoyan ang walang laman na hangin habang ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Kasabay nito, ang kanyang mga paa ay humakbang ng ilang tuloy-tuloy na hakbang sa himpapawid. Sa bawat paglapag ng kanyang paa, ang kalawakan mismo ay manganginig. Nagpatuloy ito ng ilang hakbang bago pilit na pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Makapangyarihan ang galit na pag-ataking ito ng matandang may apelyidong Bai. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa walang kalaban-laban na likod ni Xiaoyan, malamang na magdulot ito sa kanya ng malubhang pinsala. Natapakan ng mga paa ni Xiaoyan ang walang laman na hangin bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay malinaw na medyo madilim nang damapo sila kay Song Qing dahil ang taong biglang pumihil kay Xiaoyan sa pagpatay kay Chen Xian ay siya. Hindi nagpakita ng labis na takot si Song Qing nang makita niya ang madilim at mataimtim na mga mata ni Xiaoyan na nakatingin. Sa kanyang posisyon sa Peel Tower, hindi niya kailangang matakot kay Xiaoyan. Agad niyang sinabi sa malalim na boses. Xiaoyan, si Brother Chen ay kasalukuyang sumali sa pansamantalang alyansa nating ito. Hindi mo dapat tangkaing patayin siya. Sa kasalukuyan, ang lakas ng lahat ay ang kabisera para talunin natin ang mabangis na hayop sa 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang aksyon mo ba na ito ay isang pagtatangka na pigilan kami sa pagpasa sa seleksyon na ito? Ang Song Qing na ito ay isang masamang tao. Ang kanyang mga salita ay naglagay na kay Xiaoyan sa isang posisyon na sumasalungat sa maraming alchemist na naruroon. Gayunpaman, hindi alam kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang mga salita. Base sa sinabi mo, siya lang ang pinapayagang pumatay sa akin. Natawa si Xiaoyan nang marinig ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Song Qing at sinabi sa mahinang boses. Kumukuha lang si Brother Song ng isang tao na kukuha sa iyo. Hindi ba ang katotohanang maayos ka pa rin ang nagpapatunay sa aking punto? Ang kakayahan mong baguhin ang katotohanan ay talagang isang talento. Personal na sinabi ni Chen Xian na gusto niyang magdusa ako ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi narinig ng mga naruroon ang kanyang mga salita. Ngumiti si Xiaoyan. Sinulyapan niya si Song Qing at tamad na sinabi. Dapat mo ring kalimutan ang tungkol sa lahat ng kalokohang ito. Ang mga tao dito ay hindi tanga. Walang makikinig sa iyong mga salita. Kung talagang hindi ka nasisiyahan, maaari ka na lang umatake. Tatanggapin kita. Mapurol si Song Qing. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kanya, at nakita niya ang mga alchemist na walang magawang nakatayo sa gilid. Wala ni isa sa kanila ang nagpahayag ng anumang galit kay Xiaoyan dahil sa mga salita ni Song Qing. Lahat ng matandang tusong taong ito. Walang magawa si Song Qing sa kanyang puso nang makita niya ito. Sino ang maaaring lumahok sa Peel Gathering at maging isang ordinaryong tao? Hindi isang madaling gawain na pukawin sila na maging mga kaaway sa iba. Ang kakayahan ng isang alchemist ay hindi nakasalalay sa pakikipaglaban at pagpatay. Kung talagang may kakayahan ka, hihintayin kita sa Peel Gathering. Si Song Qing ay natural na hindi magpapasakop sa publiko. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang malamig siyang tumawa. Marahil hindi siya kalaban ni Xiaoyan pagdating sa lakas ng pakikipaglaban. Gayunpaman, siya ay lubos na kumpiyansa pagdating sa Peel Refinement. Sa oras na iyon, ipapaalam niya kay Xiaoyan na ang walang katuturang 5 Great Clan Test Champion ay walang halaga sa kanyang paningin. Si Xiaoyan ay hindi nakatuon sa mga masasakit na salita ni Song Qing. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang isa pang elder ng Profound Zuan Sect, na ginugulo ng Earth Demon Puppet hanggang sa puntong hindi na siya makagalaw. Isang utos ang inilabas mula sa kanyang puso at ang Earth Demon Puppet ay naging isang silver glow nang bumalik ito. Pagkatapos nito, tumayo ito sa tabi ni Xiaoyan nang walang ekspresyon, lumilitaw na parang isang tapat na gwardya. Ang elder mula sa Profound Zuan Sect ay lumipat lamang sa matandang lalaki na may apelyidong Bai matapos makitang umatras ang Earth Demon Puppet. Ang parehong elder ay nagpakita sa tabi ni Chen Xian, na nawalan ng malay ni Xiaoyan. Nagdampi ang kanilang mga kamay sa braso niya habang nagmamadaling sinisiyasat ang mga sugat ni Chen Xian. Bastos, nabasag mo ang ugat ng junior sect leader.
Ang pagsisiyasat na ito ay agad na nagdulot ng matinding galit sa kanilang mga mata. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at tinitigan si Xiaoyan na parang mabangis na leon habang sila ay umuungal. Ang mga ugat ay ang pinakamahalagang channeling path para sa sinumang Dao Chi practitioner. Kung may nangyaring problema sa kanila, madali itong magresulta sa pagiging isang basura na hindi makapagsanay ng Dao Chi. Bagamat mayroong ilang mataas na antas ng mga gamot na nakapagpapagaling sa mga ugat ng isang tao, nakadepende ang mga ito sa kung gaano kalubha ang pinsala. Sa kasalukuyan, ang mga ugat sa loob ng katawan ni Chen Xian ay ganap na nabasag ng pag-atake ni Xiaoyan mula kanina. Ang pagkakataon na ganap na makabawi mula sa gayong malubhang pinsala ay napakadilim. Kapag nawalan siya ng suporta ng Dao Chi, si Chen Xian ay magiging isang walang kwentang tao. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Song Qing nang marinig ang dagandong ng matanda. Hindi niya inaasahan na sasalakayin ni Xiaoyan ng walang awa. Ang pagiging isang walang kwentang tao ay malamang na mas mahirap para kay Chen Xian na tiisin kumpara sa pinatay. Si Xiaoyan sa hangin ay nanatiling walang ekspresyon. Hindi siya nagpakita ni Katie Ting na senyales ng pagiging apektado nito. Paulit-ulit na gustong patayin siya ni Chen Xian. Kung hindi siya nagmamay-ari ng maraming iba't ibang mga diskarte, malamang na siya ay naging isang malamig na bangkay. Dahil hindi siya nagawang patayin ni Chen Xian, dapat matutunan ni Chen Xian ang ilan sa mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin kapag naramdaman niya ang pagnanais na pumatay. Naging ganito na ang mga bagay-bagay at walang makakapagpabalik sa sitwasyon. Ang pagkaputol ng mga ugat ay hindi ganap na walang anumang lunas. Maaari kang humingi ng tulong sa Peel Tower pagkatapos nito. Baka mapagaling nila siya. Sa wakas ay humakbang pasulong si Cao Ying na may banayad na yabag habang ang lahat ay tahimik. Ang kanyang malutong at malambing na boses ang naging dahilan upang maramdaman ng isa ang udyok ng paghampas. Ang dalawang elder mula sa Profound Zuan Sect ay unti-unting huminahon nang marinig nilang ibinuka ni Cao Ying ang kanyang bibig. Sa lakas nilang dalawa, hindi nila napigilan si Xiaoyan, na tinulungan ng Earth Demon Puppet. Sa kasalukuyan, kailangan nilang hanapin ang lahat ng paraan para mapagaling si Chen Xian. Kung hindi, dadanasan nilang dalawa ang galit ng pinuno ng Profound Zuan Sect kapag bumalik sila. Ano man ang nangyari, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha ang mga bagay na inatasan sa amin na hanapin at ipasa ang seleksyon na ito. Huminto ang magagandang mata ni Cao Ying sa payat na figure sa langit bago siya matamis na ngumiti. Sinabi niya, maaari ko bang malaman kung interesado si Mr. Xiaoyan? Kung magkakasama ang lahat, mas magiging kumpiyansa tayo na talunin ang mabangis na hayop na iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Song Qing sa gilid nang marinig niyang ibinuka ni Cao Ying ang kanyang bibig para imbitahan si Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Sa kasalukuyan, sinaktan ni Xiaoyan ang Profound Zuan Sect. Kung anyayahan natin siya, malamang na masaktan natin ang grupo ni Chen Xian. Bahagyang ngumiti si Cao Ying. Hindi niya pinansin ang mga salita ni Song Qing habang ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Xiaoyan. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang magandang katawan nitong kaakit-akit na dilag. Gayunpaman, umiling siya at sinabing, "Salamat sa imbitasyon, Miss Cao Ying. Gayunpaman, sanay akong gumala mag-isa, at hindi ako mahilig bumuo ng mga grupo. Kaya't pasensya na." Kakagalaw lang ng katawan ni Xiaoyan matapos tumunog ang boses niya nang maramdaman niya ang kakaibang titig sa katawan niya. Sa ilalim ng nakamamanghang titig na ito, ang mga butas sa buong katawan ni Xiaoyan ay nakaramdam ng isang salpok na tumakas. Ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng biglang panginginig ng puso ni Xiaoyan. Nilaybot ng kanyang mga mata ang lugar sa ibaba nang hindi nag-iiwan ng bakas, ngunit wala siyang nakuha mula rito. Ito ba ay isang ilusyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Xiaoyan. Aalisin na sana niya ang gumagala niyang tingin nang biglang sumangkit ang mga mata niya. Ang lugar kung saan nakatutok ang mga mata ni Xiaoyan ay nasa gilid ng burol. May nakatayong lalaking nakaitim na nakasuot sa likod niya. Ang sulok ng bibig ng lalaking ito ay dahan-daang umangat sa kakaibang ngiti matapos maramdaman ang titig ni Xiaoyan. Lalong naningkit ang mga mata ni Xiaoyan nang magpakita ang gilid ng bibig na iyon ng kakaibang ngiti.
Ang misteryosong taong nakasuot ng itim na tao ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng presyon. Ang ganoong pakiramdam ay isang bagay na naramdaman lamang niya mula sa ilang piling thousands. Ang pill gathering na ito ay talagang isang lugar na puno ng mga nakatagong eksperto. Hindi inaasahan na mayroong napakalakas na pag-iral. Hindi sinasadyang lumubog ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang napakalaking lakas nitong misteryosong taong nakasuot ng itim. Kasama ang taong ito, hindi magiging madali para sa kanya na agawin ang pwesto ng kampyon. Habang si Xiaoyan ay absent-minded dahil sa hindi pangkaraniwang, itim na damit na lalaki, si Cao Ying sa ibaba ay nakataas ang kanyang kilay dahil sa kanyang pagtanggi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Ang taong ito ay tila hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Song Qing sa gilid sa sandaling ito. Nagmamadali niyang sinabi. Kalimutan mo na ito. Ying-er, dahil hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya, hindi mo rin dapat gamitin ang iyong mabuting hangarin para makilala ang kanyang malamig na sarili. Kapag nawalan siya ng pagkakataon, natural siyang darating at makiusap sa atin na makipagtulungan. Si Cao Ying ay hindi sinasadyang ibinaba ang kanyang bibig matapos marinig ang mga salita ni Song Qing. Mula sa mga kakayahan na ipinakita ni Xiaoyan kanina, halos walang naruroon na makahihigit sa kanya. Maaaring talagang kumpiyansa niyang makuha ang mga item sa gawain ng mag-isa. Dito magtatapos ang usapin ngayon. Paalam. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang usapan ng dalawa. Matalim na tinitigan ng kanyang mga mata ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa grupo ni Cao Ying bago tumalikod at umalis. Dahil sa lalaking nakasuot ng itim, ayaw niyang magtagal sa lugar na ito dahil nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa mula sa taong iyon. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay labis, malabo ngunit ito ay parang isang tinak na nakasabit sa puso ni Xiaoyan. Nagdulot ito sa kanya na hindi sinasadyang maging mas maingat. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita, at ibinalik niya ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, sumugod siya patungo sa 10,000 Medicinal Mountain Range. Brat, gusto mo bang umalis na lang pagkatapos mong masaktan ang isang tao? Ang dalawang elder mula sa Profound Zuan Sect ay agad na nagalit nang makita si Xiaoyan na umalis. Sabay silang umakyat sa langit at sumugod kay Xiaoyan na may pamatay na aura sa buong katawan nila. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang dalawang elder ng Profound Zuan Sect na ito, na galit na galit. Isang silver glow ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos nito, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa burol. Ang tanging nakikita lamang ng isa ay isang pares ng mga after images sa kalangitan. Agad na nawala ang figure ni Xiaoyan sa mga tingin ng lahat sa burol. Ang dalawang elder mula sa Profound Zuan Sect ay lumundag sa galit nang makita nilang nawala si Xiaoyan sa isang kisap mata. Nagpatuloy sila sa pagbigkas ng iba't ibang sumpa. Ang lalaking nakaitim na nakadamit sa gilid ng burol ay pinanood ang lugar kung saan nawala si Xiaoyan. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa kakaibang ngiti. Isang mahinang ungol ang tahimik na pinakawalan, sinabayan pa ng maitim na lamig. Xiaoyan. Hindi ka makakatakas. Battle Through the Heavens. Kabanata 1168. Peel Spirit Serum. Umalis si Xiaoyan sa burol kung saan naroon ang grupo ni Cao Ying at lumipad patungo sa malawak at walang katapusang 10,000 Medicinal Mountain Range. Pagkatapos nito, nagpabalik-balik siya sa kalangitan saglit bago tuluyang nagmamadali patungo sa loob ng malawak na hanay ng kabundukan. Pagkatapos magmadali sa bulubundukin, ang unang naramdaman ni Xiaoyan ay ang siksik na enerhiya sa loob ng bulubunduking ito. Hindi nakakagulat na tinawag itong 10,000 Medicinal Mountain Range. Sa likas na enerhiya ng lugar na ito, hindi abnormal para dito ang paglaki ng maraming likas na kayamanan na mahirap hanapin sa labas ng mundo. Ang patuloy na dagandong ng magical beasts ay maririnig sa buong bulubunduking ito. Marahil ito ay dahil ang mga tao ay patuloy na pumapasok kamakailan ngunit ang mga dagandong ay tila naglalaman ng karagdagang marahas na layunin ng pagpatay. Matapos mahawan ng ligaw, marahas na binhi sa loob ng lugar na ito, ang mga magical beast na ito ay mas mabangis kaysa sa mga nasa labas ng mundo.
Nakarating si Xiaoyan sa tuktok ng bundok na tila isang punyal. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay habang nililibot ang kanyang mga mata sa buong lugar. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pambihirang spiritual perception, naramdaman niya ang napakaraming hindi pangkaraniwang makapangyarihang aura sa bulubunduking ito. Sa mga aura na ito, ang pinaka-nakakatakot ay nasa hilagang silangang direksyon. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa hilagang silangan. Bahagyang nakikita ito sa ilalim ng takip ng fog ng enerhiya. Bahagyang kumunot ang noo niya habang kinakausap ang sarili sa mahinang boses. Kung tama ang hula ko, ang aura sa hilagang silangang direksyon ay dapat ang pinakamalakas sa loob ng bulubunduking ito. Ito dapat ang pinakahuling hayop sa 10,000 Medicinal Mountain Range na binanggit ni Songqing. Isang magical beast na may kalahating paa sa ika-8 ranggo. Ang gayong pag-iral ay napakalakas. Kahit na ang ilang piling Dao Zone ay medyo mapapakumbaba kung nilalabanan nila ito. Ang lakas ng pakikipaglaban ng isang mataas na ranggo na magical beast ay medyo nakakatakot. Bukod dito, ang isang magical beast na maaaring umabot sa ganoong ranggo ay tiyak na hindi isang ordinaryong hayop. Maaaring magkaroon pa ito ng bloodline ng isang mabangis na hayop mula noong sinaunang panahon. Kung ito ang kaso, ito ay magiging maraming beses na mas mahirap harapin. Ang mga magical beast na may linya ng dugo ng isang mabangis na hayop mula sa sinaunang panahon ay katulad ng mga kakaibang angkan ng mga tao na naipasa na mula noong sinaunang panahon kung saan sila ay nagtataglay ng ilang natatanging katangian. Si Xiaoyan ay malalim na nagsiyasat sa paligid sa kanyang paglalakbay dito. Bagamat marami na siyang nakitang hindi pangkaraniwang sangkap na panggamot, wala siyang nakitang tunay na nakaakit sa kanya. Ang kinalabasan na ito ay hindi tumugma sa pangalan nitong 10,000 Medicinal Mountain Range. Kanina, binanggit ni Songqing na dinala ng mabangis na hayop ang maraming mahalagang kayamanan sa 10,000 Medicinal Mountain Range na ito sa kanyang kuweba. Ngayon, ang magagawa ko lang ay pumunta doon at tumingin. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa hilagang silangang lugar habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Dahil nakapasok na siya sa 10,000 Medicinal Mountain Range na ito, kailangan niyang malinaw na suriin ito. Pagkatapos ng lahat, tanging ang lugar na ito ang nagtataglay ng mga bagay na inatasan siyang hanapin. Hindi nag-atubili si Xiaoyan pagkatapos magdesisyon. Tinukoy niya ang direksyon na kailangan niyang puntahan bago ibinaba ang kanyang katawan at lumipad patungo sa hilagang silangang direksyon. Maraming magical beast sa 10,000 Medicinal Mountain Range. Kung sa huli ay guguluhin siya ng mga ito ay magpapabagal sa kanyang bilis kahit na hindi sila masyadong mahirap na harapin. Kaya naman, ganap na itinago ni Xiaoyan ang kanyang aura sa daan. Sinadya niyang lumihis kapag nakatagpo siya ng mas malalakas na magical beast. Kaya, ang buong paglalakbay ni Xiaoyan ay medyo maayos. Nagpatuloy ito ng humigit kumulang 2 oras bago siya tuluyang nakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng 10,000 Medicinal Mountain Range. Ang mas malalim na Xiaoyan ay nakipagsapalaran sa 10,000 Medicinal Range, mas malakas ang aura ng mga magical beast na naruroon. Nakilala pa niya ang isang makapangyarihang magical beast na umabot sa rank 7 sa daan. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay handa at hindi na-detect. Maingat na naglakbay si Xiaoyan para sa isa pang mahigit 10 minuto bago siya tahimik na dumaong sa isang malago, berde, higanteng puno. Itinaas niya ang ulo niya. Seryoso ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mapanganib na taluktok ng bundok sa kanyang harapan. Ang laki ng tuktok ng bundok na ito ay napakalawak. Ito ay tila isang halijing sumusuporta sa kalangitan habang ipinapasok nito ang sarili sa mga ulap. Natakpan ng masaganang fog ng enerhiya ang gitnang bahagi ng bundok, na nagdulot ng kahirapan sa isa na suriin kung ano ang nangyayari sa loob. Ang tuktok ng bundok na ito ay nakatayo sa gitna ng 10,000 Medicinal Mountain Range. Bagamat medyo malayo si Xiaoyan, nabigla pa rin siya sa mayamang enerhiya na tumagos mula sa bundok. Kung ang isa ay magsasanay sa ganoong lugar, tiyak na makukuha ng isa ang dobleng epekto sa kalahati ng pagsisikap. Sa kasamaang palad, ang enerhiya ng lugar na ito ay may halong ligaw, marahas na binhi.
Kailangan ng isa na pinuhin at alisin ang butong ito sa panahon ng pagsipsip upang matagumpay na pagsamahin ang enerhiya sa katawan ng isang tao. Siyempre, hindi ang yaman ng enerhiya sa lugar na ito ang naging dahilan ng pagmumukha ni Xiaoyan na seryoso. Sa halip, naramdaman niya ang hindi bababa sa 3 aura sa bundok na ito na umabot sa rank 7 level. Sa madaling salita, mayroong kabuuang 3 Dao Zhang class magical beast sa bundok na ito. Bukod dito, maliban sa 3 mabangis na aura na ito, naramdaman din ni Xiaoyan ang isang nakatagong aura na may napakalaking kabangisan na malabong tumagos pababa mula sa bundok. Maliwanag, ang may-ari ng aura na ito ay dapat ang pinuno ng bulubunduking ito, ang pinakamabangis na hayop na binanggit ni Songqing. Ito ay talagang napakalakas. Bukod pa sa kabangisan na lumalabas sa aura nito, malinaw na hindi ito isang hayop na dapat masaktan. Maingat na binawi ni Xiaoyan ang kanyang spiritual perception. Tiningnan niya ang napakalaking taluktok ng bundok bago nag-isip sandali. Pagkatapos nito, ang kanyang mga daliri sa paa ay dumaikit sa mga dahon, at ang kanyang katawan ay tahimik na sumugod sa mga bundok sa isang tahimik na paraan tulad ng isang malaking ibon. Biglang naramdaman ni Xiaoyan ang hindi malinaw na aura ng pagsisiyasat sa kanyang katawan habang nagmamadali siyang pumunta sa mga bundok. Tumibok ang puso niya. Ang kanyang espiritual na lakas ay nagmamadaling lumabas at ibinalot sa kanyang katawan. Ginagamit ni Xiaoyan ang kanyang invisible spiritual strength para itago ang kanyang sarili. Huminto saglit ang probang aura at bumalik upang aiskan ang lugar ng ilang beses bago dahan-daang umalis. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso nang maramdaman niyang lumalayo ang aura. Agad na gumalaw ang kanyang katawan, at ito ay pumutok na parang palaso na nabitawan sa tali ng pana. Sa tunog ng swoosh, sumugod siya sa kagubatan at tahimik na tumalon sa tuktok ng bundok. Matapos lumipad sa kagubatan ng ilang sandali, medyo natigilan si Xiaoyan nang matuklasan na walang bakas ng iba pang mga magical beast. Malamang dahil sa malalakas na aura na iyon. Hindi bihira para sa isang hayop na sumikop sa lupain at ipahayag ang kanyang sarili bilang hari sa loob ng mundo ng magical beast. Ang bilis ni Xiaoyan ay tumaas ng husto nang walang presensya ng iba pang mga magical beast na humaharang sa kanya. Nang marating na niya ang gitna ng bundok, biglang huminto ang kumikislap niyang figure. Ang kanyang katawan pagkatapos ay gumalaw at lumitaw sa isang sanga ng puno. Pagkatapos nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at lumanghap ng malalim na hininga ng mapayapa na halimuyak na unti-unting kumakalat sa hangin. Ito ang bango ng Peel Soul Serum. Biglang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos huminga ng malalim. Sumili ang saya sa kanyang mga mata. Ang Peel Soul Serum na ito ay isa sa mga pangunahing sangkap ng gamot na kailangan niyang ihalo sa Core Soul Marrow. Ang bagay na ito ay napakabihira. Hindi inaasahan na dito niya ito nahanap. Ang 10,000 Medicinal Mountain Range na ito ay talagang tumupad sa reputasyon nito. Ang ganitong uri ng kayamanan ay isang bagay na higit na kailangan ni Xiaoyan. Natural na hindi niya ito ibibigay ng madali. Agad na gumalaw ang kanyang katawan, at tahimik na dumapa sa lupa na parang maliksi na unggoy. Pagkatapos nito, kumislap siya at nagmamadaling umalis. Sumugod si Xiaoyan sa direksyon kung saan nagmula ang matahimik na halimuyak. Makalipas ang ilang minuto, bigla siyang huminto. Nakatitig ang mga mata niya sa lugar na nasa harapan niya. May batis sa harap ni Xiaoyan. Ang pinagmulan ng batis ay isang 10 metro o napakalaking bato. Ang napakalaking batong iyon ay natatakpan ng berdeng lumot. Sa gitna ng bato ay isang butas. Malabong makita ng isa ang isang jade green, malapot na likido sa loob nito. Ang matahimik na halimuyak ay ibinubugaw mula sa lugar na iyon. Ito ay talagang Peel Soul Serum. Ang saya sa mga mata ni Xiaoyan ay naging mas matindi nang makita kung ano iyon. Gayunpaman, hindi siya walang ingat na naniningil. Batid niya na ang gayong kayamanan ay babantayan ng isang magical beast. Ang mga maaaring sakupin ang teritoryo at maging hari ay tiyak na hindi isang ordinaryong karakter. Kung ang isa ay pabaya, normal lang na mahulog sa hindi inaasahang lugar. Maingat na dumilat ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos lumipat sa butas ng bato. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya nang matuklasan niya na wala ni Katie Ting na bakas ng anumang magical beast.
Bahagyang nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay hindi karaniwan. Imposibleng ganap na baliwalain ng ibang magical beast ang isang kayamanan tulad ng Pilsoul Serum. Talagang nagtatago ito dito. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig. Saglit siyang nag-isip kung saan ito pupunta bago niya inilipat ang kanyang mga mata. Bigla silang huminto sa ibabang bahagi ng napakalaking bato. Ang lugar na iyon ang pinagmulan ng batis. Isa itong malalim na pool na halos 100 talampakan ang laki. Napakalalim ng pool. Ang isa ay hindi makita ang ilalim nito sa isang sulyap lamang. Lubhang kalmado rin ang pool. Walang kahit katiting na ripple. Ang lahat ay lumitaw na sobrang tahimik at mapayapa. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa malalim na pool. Sigurado siyang may magical beast na nakatago sa malalim na pool na iyon. Gayunpaman, ang kakayahan nitong magical beast na itago ang aura nito ay napakahusay. Wala siyang maramdaman. Gayunpaman, ang bagay na nakita niyang mahirap harapin ay ang katotohanan na hindi niya alam kung anong uri ng magical beast iyon. Kaya naman, wala siyang mahanap na solusyon sa sandaling iyon. Ang lugar na ito ay mahalagang base camp ng 10,000 Medicinal Mountain Ranges Magical Beast. Kung may mangyari mang aksidente, hindi niya kakayanin ang pinagsama-samang pag-atake ng napakaraming magical beasts kahit gaano pa siya kalakas. Nag-alinlangan si Xiaoyan nang huminto ang kanyang tingin sa ilang maputlang kulay asol na kaliskis sa di kalayuan. Ang kaliskis ay kasing laki ng palad. Tinakpan sila ng maraming mahiwagang linya. Ang mga kaliskis ay random na nahulog sa paligid ng lugar at ang ilan ay umaabot sa malalim na pool. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Kinulat niya ang kanyang kamay at isang bahagyang suction force ang lumabas. Pagkatapos nito, tahimik niyang sinipsip ang kaliskis na iyon sa kanyang palad. Pumasok ang timangan sa kanyang kamay at agad na lumitaw ang isang malamig na pakiramdam. Tiningnan ito ng mga mata ni Xiaoyan habang nag-iisip. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Siya ay gumala sa buong lugar sa panahon ng kanyang pagsasanay sa mga nakaraang taon. Ang kanyang mga karanasan ay marami, at siya ay may isang palatandaan tungkol sa mga pinagmulan ng mga mahiwagang kaliskis na ito. Ang kaliskis ay kulay asol. Ang mga linya sa mga ito ay parang hugis ng mga ahas. Paminsan-minsan, may nakahalong pattern ng tigre sa loob nito. Kung nahulaan ko ng tama, ang magical beast na nagpoprotekta sa Pilsoul Serum na ito ay dapat na isang napakabihirang water affinity magical beast, Mysterious Water Tiger Snake. Tahimik na nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso matapos makilala ang nakatagong magical beast. Ang magical beast na ito ay maaaring mabangis, ngunit mayroon siyang paraan upang harapin ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1169. Dopang. Lumibot ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos niyang makilala ang magical beast na nagtatago sa malalim na pool. Pagkatapos nito, tahimik siyang umatras ng ilang daang metro. Sumunod, nakakita siya ng lugar kung saan umiihip ang hangin sa direksyon ng malalim na pool. Kumuha siya ng isang puno ng prutas mula sa kanyang storage ring. Ang puno ng prutas na ito ay nagyayelong asol ang kulay. Halos kalahating talampakan lang ang laki nito at sa dulo nito ay may nakalatag na prutas na kulay asol na kasing laki ng kamao. Naging mas basa ang hangin sa paligid nang lumitaw ang prutas na ito. Umaalo na tubig affinity enerhiya rushed out tulad ng tubig sa isang baha. Ang puno ng prutas na ito ay tinawag na Water Drunken Cloud Immortal Tree. Ang prutas sa ibabaw nito ay tinawag na Water Cloud Fruit. Nagkaroon ng sobrang siksik na water affinity energy sa loob nito. Ang prutas na ito ay nagtataglay ng isang malakas na atraksyon sa ilang water affinity na magical beasts. Bukod dito, ang enerhiya sa loob nito ay malawak, napakalakas, na naging dahilan upang ang prutas ay magkaroon ng isang espesyal na lasing na likido sa loob nito. Napakaganda ng epekto ng lasing na likidong ito. Kahit na ang isang Tier 7 magical beast ay lasing at matutulog matapos itong lumunin. Kailangan ni Xiaoyan ang lasing na likido sa loob nitong water cloud fruit. Para makuha ang Pilsoul Serum, maisasakripisyo ko lang ang bagay na ito.
Maingat na ibinaon ni Xiaoyan ang water-drunken cloud immortal tree sa ilalim ng lupa. Bukod dito, upang makamit ang isang parang buhay na hitsura, tiniyak niyang pareho ang nakapalibot na lupa. Mula sa malayo, tila ang bagay na ito ay lumalaki dito sa buong panahon. Ang lugar kung saan ibinaon ang puno ay medyo malayo sa malalim na pool dahil alam ni Xiaoyan na hindi mahina ang katalinuhan ng isang rank 7 magical beast. Kung ang gayong kayamanan ay biglang lilito sa tabi nito, tiyak na magdudulot ito ng pagdududa. Bagamat kasalukuyang medyo malayo ang distansya, tiwala si Xiaoyan na maaakit ang halimaw. Ang pang-akit ng water cloud fruit sa isang water affinity na magical beast ay isang bagay na minsang nasaksihan ni Xiaoyan. Matapos ibaon ang water-drunken cloud immortal tree na ito, gumalaw ang katawan ni Xiaoyan at tumalon siya sa isang napakalaking puno. Nakatago ang kanyang katawan sa malalagang mga sanga. Ang kanyang tingin ay tumagos sa mga puwang habang pinagmamasdan niya ang kalmadong malalim na pool mula sa malayo. Ang kanyang aura ay ganap na binawi sa sandaling ito. Ang bahaging ito ng kagubatan ay naging hindi pangkaraniwang tahimik kasunod ng pananahimik ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang malalim na pool ay hindi nagpapakita ng kaunting tugon, ni isang ripple sa ibabaw ng malalim na pool. Si Xiaoyan ay hindi nagpahayag ng anumang pagkabalisa sa kabila ng sitwasyon. Matapos maghintay ng halos kalahating oras at nakitang wala pa ring aktibidad, sa wakas ay ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata ng dahan-dahan at gumaling. Ngayon, mag-aaksaya siya ng oras sa taong ito. Halos 3 hanggang 4 na oras ang tahimik na lumipas matapos ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Sa panahong ito, nanatiling tahimik ang kagubatan. Wala kahit kititing na dagandong ng magical beast. Ang tahimik na kapaligirang ito ay nagdulot ng pagbukas ng mga pores ng isang tao. Splash! Lumipas ang isa pang oras. Biglang, ang tunog ng bahagyang alon ng tubig ay lumitaw sa loob ng tahimik na kagubatan na ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiaoyan, na nakapikit, ay biglang bumukas. Agad siyang lumingon sa direksyon kung saan matatagpuan ang malalim na pool, at nakita niya ang mga pabilog na alon ng tubig sa pool. Sa wakas ay hindi na ba ito makatiis pa? Lalabas na ba ito? Tahimik na ngumiti si Xiaoyan sa kanyang puso nang makita niya ito. Ang kanyang puso ay naglalaman ng kaunting pananabik. Sa kanyang lakas, hindi naging mahirap para sa kanya na harapin ang mahiwagang water tiger snake. Gayunpaman, ang kasalukuyang lokasyong ito ay hindi angkop para sa isang malaking labanan. Kung tutuusin, kung ang ibang mga magical beast ay naaakit dito, malamang na maging masama ang mga bagay para sa kanya. Ang isang malakas na aura ay nagsimulang unti-unting lumitaw sa loob ng espiritual na pagdama ni Xiaoyan, kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga alon sa ibabaw ng malalim na pool. Ito ay talagang isang rank 7 mysterious water tiger snake. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang maramdaman ang aura. Splash! Isang itim na figure ang biglang lumabas sa pool hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang aura. Nagdulot ito ng alon ng foam na likha ng tumalsik na tubig. Medyo maikli ang itim na figurang ito. Ito ay 2 metro lamang o higit pa ang haba. Ang katawan nito ay natatakpan ng kulay asul na kaliskis, at ang mga linya sa kaliskis ay parang pattern ng tigre. Sa isang sulyap, naglabas ito ng mabangis na aura. Nagpakita ng malamig na kislap ang mabangis at malaking bibig nito. Isang pares ng puro snake eyes ang lumipad sa paligid. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang makita niyang lumitaw ang mysterious water tiger snake. Ito ay maaaring mukhang medyo maliit, ngunit kung ito ay papasok sa combat mode, malamang na ito ay ukol sa 100 metro ang laki. Sa oras na iyon, isang indayog lang ng buntot nito ay maaaring lumipad ang buong bundok. Sa hindi malamang dahilan, ang mysterious water tiger snake na lumitaw ay hindi nagkatawang tao. Ang 12-dosenang mahahabang galami nito ay patuloy na umindayog. Ilang sandali pa, lumingon ang mga mata nito sa loob ng kagubatan kung saan ibinaon ni Xiaoyan ang water-drunken cloud immortal tree. Ang mysterious water tiger snake na ito ay halatang sobrang maingat. Nakasinghot man ito ng pabango na nahihirapang pigilan ay hindi pa rin ito mukhang balisa. Matapos mag-alinlangan sa harap ng malalim na pool, bigla nitong pinalaki ang malaking bibig, at may lumabas na asol na liwanag mula sa bibig nito. Pagkatapos nito,
Nag-transform ito sa isang circular energy barrier na bumabalot sa Pilsoul Serum at sa malaking bato. Pagkatapos lamang mailagay ang layer ng depensa na ito ay iniugoy nito ang kanyang buntot. Sumugod ang katawan nito sa hangin habang mabilis na nagmamadaling pumunta sa kagubatan. Sumili ang gulat sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang napakaingat ng lalaking ito. Talagang karapat-dapat itong maging rank 7 magical beast. Ang katalinuhan na ito ay mas mataas kaysa sa isang ordinaryong magical beast. Ang mahiwagang water tiger snake ay sumugod sa kagubatan. Sumangot ito para sa matahimik na halimuyak na iyon at gumala ng ilang sandali bago mahanap ang water-drunken cloud immortal tree na itinanam ni Xiaoyan sa medyo malayong lokasyon. Isang malatao na ligaw na kagalakan ang bumungad sa mga mata nitong ahas nang makita ang cloud immortal tree na ito. Laban sa inaasahan ni Xiaoyan, hindi ito agad kumilos. Sa halip, ibinaba nito ang buntot. Ang isang maputlang asol na tabing ng tubig ay mabilis na kumalat sa pabilog na hugis kung saan ito ang sentro. Bahagyang nagulat ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang taktikang ito ng mysterious water tiger snake. Isang ideya ang dumaan sa kanyang puso, at ang kanyang espiritual na lakas ay biglang lumabas. Pagkatapos nito, ang espiritual na lakas na ito ay ganap na pumaligid sa kanyang katawan. Ang tabing ng tubig ay lumipad sa ibabaw ni Xiaoyan nang ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na bumalot sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi ito nakapukaw ng anumang iba pang aktibidad. Ang tabing ng tubig ay kumalat ng halos 100 metro bago ito dahan-daang huminto. Pagkatapos nito, bigla itong naging ambon at nagkalat. Ang mysterious water tiger snake sa wakas ay nakarelax matapos suriin ang lugar. Idinilat nito ang malaking bibig nito at lumabas ang isa pang tabing ng tubig, pinalibutan ang cloud immortal tree sa loob nito. Pagkatapos nito, sinipsip nito ang puno sa mabangis at malaking bibig nito. Sa pag-indayog ng buntot, isang lumipad pabalik sa malalim na pool. Tahimik na tumawa si Xiaoyan habang nagtatago siya sa pagitan ng mga sanga ng puno nang makita niyang sa wakas ay kumain na ng prutas ang taong ito. Bahagyang gumalaw ang kanyang daliri nang hindi nag-iiwan ng bakas. Kagalo pa lang ng daliri ni Xiaoyan nang biglang nahati ang water cloud fruit, na nabalot ng tabing ng tubig. Unti-unting umagos palabas at tumulo ang alon ng isang likido. Ang biglaang paghahati ng water cloud fruit ay nakakuha ng atensyon ng mysterious water tiger snake. Agad naman itong nagulat. Pagkatapos nito, bigla itong tila may naintindihan. Isang maliwanag na asol na liwanag ang biglang lumabas sa katawan nito. Bang! Kakalabas lang ng liwanag nang bigla itong huminto. Kasabay nito, ang katawan ng mysterious water tiger dragon ay biglang dumapo sa lupa. Isang siksik, maaliwalas na halimuyak, na nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagkalasing, ang lumabas sa katawan nito. Swoosh! Alam ni Xiaoyan na nagkaroon ng bisa ang water cloud fruit sa sandaling dumaong ang mysterious water tiger snake sa lupa. Gumalaw ang kanyang katawan, at mabilis siyang bumaba mula sa mataas na puno na parang kidlat. Lumitaw siya sa napakalaking bato sa loob ng ilang kidlat. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng isang marahas na suntok at binasag ang kurtina ng. Pagkatapos nito, pinulupot niya ang kanyang kamay at ang apoy ay naipon sa isang hugis na tinak na tumusok sa malaking bato. Sumunod, pilit niyang hinukay ang butas na iyon. Naglabas si Xiaoyan ng malamig na jade box mula sa kanyang storage ring matapos hukayin ang malaking bato. Maingat niyang inilagay ang batong ito, na naglalaman ng Pilsoul Serum, dito. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang kamay at ibinalik iyon sa kanyang storage ring. Walang pag-aalinlangan na gumalaw ang kanyang katawan, at sumugod siya sa malayong kagubatan sa mababang altitude. Sa loob ng ilang hakbang, nawala na ang kanyang katawan. Kahit na ang epekto ng water cloud fruit ay napakalakas, hindi ito nakapagtagal. Sa lakas ng mysterious water tiger snake, malamang na magising ito sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Kung huli na siyang umalis, tiyak na hahabulin ng galit na mysterious water tiger snake. Ang hulang ito ni Xiaoyan ay napatunayang tama. Di nagtagal pagkatapos niyang tumakas mula sa malalim na pool, isang galit na dagandong ang umalangaw sa ibabaw ng bundok sa paraang nanginginig sa lupa. Narinig pa rin ni Xiaoyan ang nakakaalog bundok na tunog mula sa malayo.
Maliwanag, ang mahiwagang water tiger snake ay naglalabas ng galit nito. Lihim na natawa si Xiaoyan nang marinig ang dagandong na ito. Pagkatapos nito, pinabilis niya ang kanyang bilis at nagmamadaling umalis sa mapanganib na lugar na ito. May engranding bulwagan na itinayo na may malalaking bato na nakatayo sa tuktok ng bundok na tila isang halijing sumusuporta sa langit. Dalawang napakalaking halimaw ang nagbabantay sa malaking bulwagan. Dalawang mabangis na aura ang lumalabas sa katawan ng dalawang malalaking halimaw na ito. Sa hitsura nito, mas malakas pa sila kaysa sa mysterious water tiger snake. Grandon, nakakain na ba kayo? Isang galit na dagandong na naglalaman ng matinding sakit sa puso ay biglang lumabas mula sa loob ng malaking bulwagan. Ang dalawang magical beast sa entrance ng hall ay itinaas ang kanilang mga mata nang marinig nila ang dagandong na ito. Kaagad, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at kumilos na parang walang narinig. Sa pinakamalalim na bahagi ng napakalaking bulwagan ng bato ay isang napakalawak na bukid. Sa sandaling ito, ang patlang ay nakasalansan ng hindi mabilang na bilang ng mga panggamot na sangkap na maayos na in-order. Kung si Xiaoyan at ang iba pa ay pupunta sa lugar na ito, sila ay agad na masindak. Ang sinuman sa mga sangkap na ito ay maaaring makaakit ng pagnanais ng maraming alchemist kung sila ay dadalhin sa labas ng mundo. Gayunpaman, karaniwan sila ng repolyo sa lugar na ito. Mayroong isang malaki at matipunong lalaki sa gitna ng maraming likas na kayamanan na ito. Ang malaking tao ay random na tumayo, ngunit binigyan niya ang isa ng isang mabigat na pakiramdam na parang bundok at hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, ang malaking lalaking ito, na tila isang pambihirang nilalang, ay nakatingin sa gitna ng parang na may pagnanais na umiyak sa sandaling ito. Isang kaibig-ibig na maliit na figure ang nakakuha ng tila isang hindi pangkaraniwang bihirang sangkap na panggamot. Pagkatapos nito, pinasok niya ito sa kanyang maliit na bibig sa isang walang galang na paraan. Ang malinaw na tunog ng pagnguya ay nagdulot ng pagdurugo sa puso ng malaking lalaki. Ano ba ang sinisigaw-sigaw mo? Kapag nakakain na ako hanggang sa mabusog at nahanap ko na ang taong hinahanap ko, natural na ilalabas kita sa lugar na ito. Relax, di ba pagsira sa bukas na espasyo lang? Iyan ang pinagdadalubhasaan ko. Ungol ng munting figurang iyon habang kumakain. Tila labis siyang hindi nasisiyahan sa sakit na nararamdaman ng malaking lalaki. Battle Through the Heavens. Kabanata 1170. Massacre. Dahil sa kanyang takot na habulin ng mysterious water tiger snake, mabilis na tumakbo si Xiaoyan palayo matapos itago ang kanyang aura. Noon lang siya unti-unting bumagal. Tumingin siya sa buong paligid niya. Sa kasalukuyan, malapit siya sa gitna ng bundok. Ang lugar sa itaas ay natatakpan ng makapal na fog ng enerhiya. Bukod dito, naramdaman din ni Xiaoyan ang ilang napakalakas na aura sa loob ng makapal na fog na ito. Magiging lubhang magulo kung ang mga aura na ito ay guguluhin siya. Ngayon, ang tanging magagawa ko lang ay tahimik na umakyat sa tuktok ng bundok at subukang tingnan kung kaya kong nakawin ang mga gawaing kailangan ko. Sa lakas ko lang, maaaring medyo mahirap na sa pilitin itong agawin. Tumayo si Xiaoyan sa isang higanteng puno. Tinatanaw niya ang isang bahagyang nakikitang tuktok ng bundok habang iniisip niya ang sarili. Tumigil sa pag-aalinlangan si Xiaoyan matapos makapagdesisyon. Aalis na sana siya nang biglang may pumasok sa isip niya. Ang kanyang mga mata ay biglang dumulas sa ilalim ng bundok. Isang napakatinding energy ripple ang biglang sumabog mula sa lugar na iyon. Ang ganitong uri ng ripple ay hindi isang ordinaryong pagbabago-bago ng enerhiya. Sa halip, ito ay isang ripple na naspark ng isang labanan sa Daoqi. Hindi sinasadyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay nang maramdaman niya ang ganitong uri ng pagbabago. Kung maramdaman niya ito, tiyak na mararamdaman ito ng mga mabangis na hayop. Kaya, tiyak na maaakit nito ang ilan sa kanilang atensyon. Si Xiaoyan ay matamang nakinig saglit at hindi malinaw na nakarinig ng kaunting ingay ng tao. Agad naman siyang nagulat. Maaaring ito ang grupo ni Cao Ying. Napakunot ng noo si Xiaoyan habang nagmumuni-muni saglit. Bigla niyang inikat ang katawan at tahimik na sumugod sa pinanggagalingan ng energy ripple. Hindi sa nais niyang iligtas ang grupo ni Cao Ying. Sa halip,
Ito ay dahil ang aktibidad na ginawa ng kanilang grupo ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng ilang mataas na ranggo na magical beast. Baka kaya niyang magtago sa tabi nila. Sa sandaling natuklasan niya ang mga palatandaan ng mga mabangis na hayop na iyon na nagpapakita ng kanilang mga sarili, magagawa niyang makawala, sinasamantala ang pagkakataong nakawin ang mga sangkap na panggamot sa loob ng yungib sa tuktok ng bundok. Ang katawan ni Xiaoyan ay kumikislap sa kagubatan na parang bug zone ng hangin habang ang kaisipang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, biglang lumukso ang kanyang katawan, at pumasok siya sa tuktok ng isang puno na natatakpan ng mayayabong at berdeng mga dahon. Napatingin ang mga mata niya sa pagitan ng mga dahon. Lumitaw ang isang malukong palanggana kung saan maabot ng kanyang paningin. Sa sandaling ito, mayroong halos 100 tao na nagkumpol-kumpol sa loob ng palanggana na ito. Lumipad ang kanyang tingin sa kanila, at nakita niya nga ang ilang pamilyar na figure. Sila ay malinaw na grupo ni Cao Ying. Ang espasyo dito. Nilaybot ito ng mga mata ni Xiaoyan bago biglang tumutok sa espasyo sa paligid nito. Nanlaki ang mga mata niya sa distortion sa paligid. Spiritual barrier. Biglang nanlamig ang puso ni Xiaoyan nang makita ito. Nakita na niya ang bagay na ito dati. Ang tinaguriang Old Yinggu na iyon ang gumamit ng bagay na ito noong gabing iyon, na naging dahilan upang hindi matuklasan ng Little Fairy Doctor at ng iba pa ang kanyang pagsalakay. Mukhang may mali. Lumubog ang puso ni Xiaoyan nang makita ang spiritual barrier na ito. Sa hitsura nito, tila may naghahanda sa pag-atake sa grupo ni Cao Ying. Higit pa rito, ang taong umaatake sa kanila ay nagtataglay ng lubhang nakakatakot na lakas. Ang spiritual barrier na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong eksperto. Yung lalaking nakaitim na damit. Biglang kumirot ang puso ni Xiaoyan habang siya ay malalim ang iniisip. Bumaling ang tingin niya sa malukong palanggana na iyon sa bilis ng kidlat. May nakita nga siyang itim na figure sa grupo. Ang taong ito ay talagang walang awa. Iniisip niyang tapusin ang lahat ng mga taong ito. Sina Songqing at Cao Ying ay mga taong may potensyal na lumaban para sa pwesto ng kampyon sa pagtitipon na ito. Kung ang dalawang taong ito ay papatayin. Ang pag-iisip na ito ay lumipad sa puso ni Xiaoyan habang ang pagkabigla ay hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang mga mata. Napakabisyo talaga ng lalaking nakaitim na ito. Mister, anong ibig mong sabihin dito? May balak ka bang salakayin kaming lahat dito? Halos 100 figure ang nakapalibot sa itim na figure sa loob ng palanggana na ito. Kasalukuyang nakatitig si Songqing sa lalaking nakaitim na nakadamit na may galit habang nagtatanong ito sa malalim na boses. Ang taong ito ay biglang naglunsad ng pag-atake nang pumunta sila sa lugar na ito kanina. Sa isang kisap mata, mahigit 100 alchemist ang nasawi sa kanyang mga kamay. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ni Songqing, malamang na namatay din siya sa mga kamay ng taong ito pagkatapos na mahuli sa kawalan. Si Cao Ying, kasama ang kanyang kaakit-akit na figure, ay nasa tabi ni Songqing. Gayunpaman, ang kasalukuyang kanya ay nakatitig sa lalaking nakaitim na nakadamit na may medyo seryosong ekspresyon sa kanyang magandang mga mata. Sa kanyang makapangyarihang spiritual perception na higit pa kaysa sa iba, naramdaman niya na ang lalaking nakaitim na nakadamit sa harap nila ay nagtataglay ng isang lubhang nakakatakot na lakas. Dalawang batang henyo ng Peel Tower. Hahaha. Ang reputasyon na ito ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, magagamit ko lang ang mga ganoong taktika para sa champion spot. Ang bakas ng kakaibang ngiti ay patuloy na nakasabit sa mukha ng lalaking nakaitim na damit habang nagsasalita siya sa kabila ng napapaligiran ng napakaraming tao. Pwede ko bang malaman kung sino ang senior na ito? Hindi ka ba natatakot na habulin ng Peel Tower sa bagay na ito kung papatayin mo kami dito? Nakatitig ang magagandang mata ni Cao Ying sa lalaking nakaitim na damit bago ito biglang nagtanong. Hihihi. Lahat ng tao dito ay mamamatay. Kaya naman, hindi ito malalaman ng Peel Tower. Tumawa ang lalaking nakaitim habang nakatingin kay Cao Ying. Para siyang pasang naglalaro ng daga. Ang maraming alchemist sa paligid ay biglang nagalit nang marinig ang kanyang mga salita. Lahat sila ay walang humpay na inilabas ang kanilang mga armas.
Bakas sa kanilang mga mata ang matinding kislap habang nakatitig sa lalaking nakaitim na damit. Medyo mayabang ka ba? Ang dami namin dito, sa tingin mo natatakot kami sayo. Galit na sumigaw si Songqing. Biglang kumalat ang kakaibang ngiti sa mukha ng lalaking nakaitim nang marinig ito. Mag-ingat ka, may nag-ambush. Bago pa tuluyang kumalat ang kakaibang ngiti sa mukha ng lalaking nakaitim, ang maraming alchemist na nakapaligid sa kanya ay biglang nagbuga ng kaawa-awang tili. Mahigit sa 100 patak ng mga ulo ng tao na tumutulo ang dugo ay pumailan lang sa kalangitan na may maliwanag na pulang haligi ng dugo. Ang biglaang, hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Songqing at ng nakatagong Xiaoyan. Ang kanilang mga titig ay nagmamadaling lumingon, para lamang makakita ng higit sa 100 mga figurine na may matalas na layuning pumatay. Ang hindi pangkaraniwang malakas na aura na iyon ang naging dahilan ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Sa loob ng wala pang 1 minuto, tinina ng sariwang dugo ang malago at berdeng lupa na ito sa isang kulay dugong kulay. Ang daming alchemist na nabuhay kanina ay mga patay na multo. Dilat na dilat ang kanilang mga mata. Lahat sila ay napuno ng pagkabigla at pagbibitiw. Kahit sa kamatayan, hindi nila malinaw na makita kung sino ang umatake sa kanila. Bang! Bang! Ang grupo ni Cao Ying at Songqing ay labis na nabigla sa hindi inaasahang pagbabagong ito. Kaagad, ang Dao Qi ay nagmamadaling lumabas sa kanilang mga katawan at hinaranggan ang mga matatalim na figure na dumating sa kanila. Ang mga taong ito ay nagtatago sa karamihan ng tao. Tiningnan ni Xiaoyan ang massacre na biglang naganap mula sa loob ng kagubatan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Sa simula pa lang ay hindi na niya natutuklasan ang mga nakatagong taong ito. At saka, sa itsura nito, parang kaklase talaga sila ng lalaking nakaitim na iyon. Sino lang ang mga taong ito? Talagang naglakas loob silang salakayin ang mga tao mula sa Peel Tower. Sa wakas ay may ilang tao sa palanggana na hindi na nakatiis pa sa harap ng biglaang pagpatay na ito sa 12-dosenang dagdag na mga figurang parang lobo at tigre. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga special na bato sa kanilang storage ring at mabilis na nabasag ang mga ito. Nasira ang kalawakan, at tatakas na sila. Sabi ko, walang makakaalis dito. Napangiti ang lalaking iyon na nakaitim na hindi umaatake nang makitang nagtangka silang tumakas. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang invisible spatial ripple ang kumalat. Pagkatapos nito, pinatatag nito ang mga taong tatakas na mula sa Peel Realm. Sunod-sunod na itinuyong niya ang kanyang kamay at biglang napigilan ang paligid. Pilit niyang kinurot ang mga alchemist na iyon sa mga kumpol ng malabong dugo at laman. Nakakasira ng espasyo. Ang taong ito ay talagang isang elite na Daozun. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang namagitan itong lalaking nakaitim na damit. Ang mga alchemist sa larangan ng digmaan, na nawala ang kanilang huling taktika, ay nagsimulang gumanti ng buong lakas. Gayunpaman, ang lakas ng dosenang plus itim na mga figure ay higit na nalampasan ang mga ito. Maliban sa isang pares ng mga tao na maaaring makipagpunyagi laban sa kanila, karamihan sa mga natitirang tao ay dumanas ng isang miserableng kamatayan. Nagpatuloy ang massacre ng humigit kumulang 10 minuto o higit pa. Wala pang 10 sa daang alchemist ang natira. Kasama nila sina Songqing, Cao Ying, at ang dalawang elder ng Profound Zuan sect na may dalang Chen Xian. Isang walang kwentang pakikibaka. Ang lakas ng mga naiwan ay nasa klase ng Daozang. Kaya naman, ang dosenang plus itim na figure ay nahirapang kainin ang mga ito kapag sila ay nagkumpul. Ang tanging magagawa ng mga itim na figure ay palibutan sila. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang paglusot sa mga depensa ng grupo ni Cao Ying ay sandali lamang. Pangit ang ekspresyon ni Songqing habang tinitingnan niya ang nakapaligid na mga taong nakasuot ng itim na may napakakapal na aura ng pagpatay. Ang kanyang mukha ay pabago-bago. Nararamdaman niya ang nakamamatay na aura mula sa mga katawan ng mga taong ito. May balak ba ang senior na patayin tayong lahat? Si Cao Ying, na karaniwang may kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha, ay kasalukuyang may berdeng ekspresyon. Siya ay naging espesyal mula noong siya ay bata pa. Nagkaroon ng hindi mabilang na bilang ng mga bantay sa paligid niya.
Halos hindi niya nakita ang ganoong madugong larangan ng digmaan. Hihihi. Medyo interesado ako sa kaluluwa mo. Kung hahayaan kang lumaki, malamang na ikaw talaga ang magiging susunod na higanteng pinuno ng Peel Tower. Sa kasamaang palad, tumawa ang nakaitim na lalaki habang nakatitig kay Cao Ying. Dinilaan niya ang kanyang labi na para bang tinitingnan niya ang kanyang biktima. Ang mukha ni Cao Ying ay malamig sa yelo. Alam niya na ang taong ito ay determinado na alisin ang mga ito. Gayunpaman, kahit na malakas ang kabilang partido, malamang na imposible para sa kanila na patayin siya sa lugar na ito nang hindi nagbabayad. Tiyak na nagtataglay siya ng ilang trump card upang maging ang taong lubos na pinahahalagahan ng Peel Tower. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim ang ekspresyon ni Cao Ying. Napasulyap ang kanyang tingin sa mag-asawang lumalaban pa rin. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Sa ikatlong hakbang pa lamang niya ay biglang nanginag ang kanyang katawan. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumako sa malaking puno kung saan nakatago si Xiaoyan. Tahimik na sumigaw si Xiaoyan nang masama ito sa loob ng kanyang puso nang ihinto ng lalaking nakaitim ang kanyang mga yapak. Masyadong malakas ang spiritual perception ng taong ito. Lumabas ka. Bago maka-address si Xiaoyan pagkatapos ng tahimik na pag-iyak sa kanyang puso, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas. Ang mga nakapaligid na malalaking puno ay nabasag sa alikabok sa susunod na sandali. Ang figure ni Xiaoyan ay hinayla pasulong ng mahigit 100 metro. Noon lang niya pilit pinatatag ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kasalukuyang siya ay nakarating na sa loob ng spatial barrier.